Tutuloy nga po natin ngayong hapon ang ating natigil na pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At itutuloy natin kung saan tayo tumigil. Sa hapong ito, tayo ay nasa 1 Corinthians chapter 7, magsisimula sa verse 10. At tayo matatapos sa verse 24. Ni Echo. Sa inyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians 7. 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 24. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. To the married, I give this charge. Not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband, but if she does, she should remain unmarried, or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife. To the rest I say, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my rule in all the churches. Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Each one should remain in the condition in which he was called. Were you a bondservant when called? Do not be concerned about it. But if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. For he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he who was free when called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservants of men. So, brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang bahaging ito na ating binasa ay tugon nga ni Pablo sa isang tanong na natanggap niya mula sa iglesia sa Korinto. Mababasa natin yung kanilang tanong sa talatang 1. Sabi ni Pablo, concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. So ito yung kanilang itinanong kay Pablo, tinanong ng iglesia sa Korinto kay Pablo, hindi ba mas maganda para sa isang lalaki na hindi magkaroon ng sexual na relasyon sa babae? So, ibig sabihin, manatili na lang single ang lahat, hindi na mag-asawa, or pati daw yung mga mag-asawa, baka mas mainam para sa kanila na hindi na makipagtalik sa isa't isa dahil siguro nagkaroon sila ng kung anong pananaw na merong nakahihigit na kabanalan o espiritualidad na mararating kung ikaw ay mag-abstain from sexual relations. At ito nga ang kanyang mahabang tugon, actually hanggang buong chapter 39 tungkol pa rin sa pag-aasawa, verse 39 ay tungkol pa rin sa usapin ng pag-aasawa ang kanyang tinatalakay. So ito ang mahabang tugon ni Pablo doon sa tanong na iyon. At ngayong ito ay tungkol sa pag-aasawa at tungkol sa pagtatalik, baka naiisip nga natin, ano ang relevance nito sa atin?
Sa totoo lang ay madami sa atin, sa ating iglesia, ay siguro hindi naman pinoproblema ang mga bagay na ito. Hindi tayo naloloko ng ganitong klaseng filosofiya na may higher spirituality to be attained by abstaining from sexual relations. Or just as a matter of sa ating sitwasyon sa buhay, marami sa atin ay masasabi nating lampas na sa problemang ito or hindi talaga ito ang ating pinagdadaanan. So itong bahagi na ito ng salita ng Diyos, isipin ba natin na ito ay walang kinalaman sa atin? Pero makikita nga natin, habang tinutugon ni Pablo ang problemang ito, ay may nakita siyang mas malalim na ugat na problema na pinagmumulan ng kanilang mga tanong. Nakita niya itong tanong na specifically tungkol lamang sa sexual relations in marriage, pero may nakita si Pablo na ang pinagmumulan nitong kanilang kalituhan ay dahil hindi nila nakikita ang kanilang kasapatan kay Kristo. Kaya ito ang naging kanyang pinuntirya at kung tayo man ay hindi makarelate doon sa specific na pinagdadaanan ng mga taga-Korinto, tayo ay aaminin natin, meron tayong pinagdadaanan na sabi nga doon sa awit, meron tayong pagkiling na sa Diyos ay lumayo. Parang hindi tayo nakakakita din ng ating kasapatan kay Kristo. Kaya't maaari pa rin tayong makakuha ng mga prinsipyo na maaari nating matutunan sa sagot ni Pablo dito sa mga taga-Korinto. At dito nga sa sagot niya, makikita natin, nagbigay siya ng sagot, sabi niya sa verse 17, "This is my rule in all the churches." So ito ay meron siyang pinaghugutan na prinsipyo na nag-a-apply hindi lang sa particular na sitwasyon doon sa Korinto, kundi sa lahat ng iglesia. So mayroong isang panuto na maaaring na kailangang lakaran ng lahat ng mananampalataya at ito ang mas mainam na ating pagtuunan ng pansin, yung mas malalim na prinsipyo na ginamit ni Pablo para tugunin yung problema doon sa Korinto. Sinabi niya, ito daw ang kanyang rule in all the churches. So ito ay applicable sa lahat ng mananampalataya, hindi lang sa mga taga-Korinto na may particular na problema na baka hindi tayo makarelate. At ito ay nag-a-apply din sa atin. Makikita natin ang particular na tinutukoy niyang rule in all the churches ay patungkol nga sa pagiging kontento kay Kristo. O yung salitang kontento minsan parang ang pangit na pakinggan, para bang maging kontento ka, ibig sabihin pigilin mo ang magnais pa ng mas marami. So may ganun na dating sa atin ang pagiging kontento, pero siguro mas magandang tawagin na itong pagkahanap ng kasapatan na makita nating busog na tayo kay Kristo, nasa Kanya na ang lahat. At dahil nga meron na tayong kasapatan kay Kristo, hindi natin iniisip sa ating sarili na tayo ay may pagkukulang, na meron tayong kailangang alalahanin tungkol sa ating sariling kalagayan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos o sa iglesia. At ang tinuro niyang prinsipyo ay 3 beses niyang inulit dito sa pangalawang paragraph sa 17 to 24. Una doon sa verse 17, sinabi niya, "Let each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him." So doon ka daw sa kung saan ka tinawag ng Diyos, kung saan antas ng buhay, sitwasyon sa buhay, calling. Let each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. At sinasabi niya ito sa ibang salita ulit sa verse 20, "Each one should remain in the condition in which he was called." At makita natin sa verse 24, ganun ulit. Sabi niya, "So brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God." So nakikita natin para kay Pablo, ito ang ugat ng kanilang problema, at kung matutunan lang nila na kay Kristo nga ay meron silang kasapatan na kay Kristo, meron silang kasapatan ng lahat ng biyaya, ng katwiran, at na sila ay buong-buo nang tinatanggap ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kasalanan, ay mas mamumuhay sila ng maayos at hindi sila magkakaroon ng ganitong mga
kalituhan na particular dito tungkol sa marriage, pero maaaring may iba pang mga anyo ng hindi pagiging kontento kay Kristo. Sa atin nga ngayon ay maaaring hindi na ganun ang itsura, hindi na iniisip natin, baka kailangan kahit na may asawa ko, tumigil na ako sa pakikipagtalik, o kaya ay hiwalayan ko ang aking asawa kasi mas mainam na sitwasyon yun sa buhay. Gagayahin ko si Pablo na walang asawa, gagayahin ko si Kristo na walang asawa kasi baka yun ang mas elevated spirituality at gagayahin ko yun. So, sa makikita natin sa mga resolution na ginagawa ng mga tao tuwing bagong taon na mayroong dalawang itsura or ma-classify natin sa dalawang itsura ang pagiging hindi kontento. Ilarawan natin doon sa dalawang itsura ng resolution sa fitness. Sa iba, ang kanilang itsura ng resolution na fitness goals, at ito nga ang pinakapalasak na category ng New Year's resolution, ang gumawa ng mga fitness goals. So ang iba, kapag sila gumagawa ng itong bagong taon na ito, gusto kong maging mas healthy, sa kanila ang dating ay, ngayon kaya ko pa lang ay mga 30 pull-ups, gagawin kong mga 50. So itong mga ganitong tao ay may kakayanan na, maganda na ang kanilang kalagayan, pero naghahangad sila na maging mas magaling pa, na maging mas mataas pa. So ito ang isang itsura ng pagiging hindi kontento. Meron na silang maayos naman na kalagayan, pero naghahangad sila na maging mas dakila. At yung isa pa, ay yun namang mga insecure. Yung iba naman, at ito ang mas marami siguro sa mga gumagawa ng resolution kahit sa fitness, ay yung iba dahil kinukutya sila sa kanilang itsura, sa kanilang bigat, ay gumagawa sila ng resolution na mabawasan ang kanilang bigat, maging mas healthy, o kaya naman nangangamba sa mga sakit na pwede nilang makuha dahil hindi sila ganun kalusog. So ito naman ay hindi tulad nung unang kategorya na okay naman ang kalagayan pero naghahangad ng mas marami. Sila ay nangangamba sa kanilang kondisyon dahil baka nga nakakaranas nga sila ng pagkukutya mula sa iba, o kaya naman ay may mga panganib silang nakikita na pwede nga nilang kahinatnan. Ito ang dalawang uri o dalawang mukha ng pagka hindi kontento, at mayroong equivalent yan na spiritual sa ating mga mananampalataya. Itong dalawang itsura na to ay binibigyang tugon ni Pablo dito sa kanyang tugon sa mga taga-Korinto, at kunin natin kung paano nga maging kontento kay Kristo sa anumang paraan, anumang sitwasyon. So una, yung unang kategorya na dinescribe natin ay may mga hindi nakukontento sa kanilang pangkaraniwang kalagayan o katayuan, kaya't sila ay naghahangad na maging mas dakila pa, na maging makaangat pa. Ito ang mga tinutukoy ni Pablo sa verse 10. Sa verse 10, ang kanya sinulatan, sabi niya, to the married, yung mga may asawa. Ngayon maalala natin na ang tanong nga ng mga taga-Korinto, hindi ba mainam na para sa isang lalaki na wag nang magkaroon ng sexual na relasyon sa mga babae? Yun yung tanong ng mga taga-Korinto. At pagdating dito sa verse 10 ngayon, sinasabi ngayon ni Pablo na bibigyan niya ngayon ng payo yung mga may asawa. So apparently, pati yung mga may asawa ay nag-iisip na gawa ng paraan na baka mas maganda para sa amin na hindi na rin magkaroon ng sexual na relasyon, kahit na sila ay meron ng asawa. At base sa sagot ni Pablo, mukhang nag-iisip sila na hihiwalayan nga nila yung kanilang asawa. Dahil sa maling pag-iisip na ang pagiging may asawa, ang pagkakaroon ng sexual na relasyon ay nakabababa, at o naiisip nila
na kapag naging single sila tulad ni Kristo o ni Pablo o ng ilan pa na mga siguro tinitingala nila, baka makakarating sila sa isang mas mataas na antas ng kabanalan o spiritualidad. So, ang binigay na simpleng sagot ni Pablo sa kanila, "To the married, I give discharge, not I, but the Lord." So, ang ginawa lang ni Pablo, ipapaalala ko sa inyo na may binigay ng utos sa atin ang Panginoon tungkol diyan. So, sila na nag-iisip na siguro magiging mas banal ako kung hiwalayan ko na lang yung aking asawa. Mag-divorce na lang kami at siguro i-devote namin ang aming sarili, magkasundo kami na siya magiging madre, ako ay mananalangin lang, ganoon. So, itong ganitong pag-iisip, pinaalala sa kanila ni Pablo na hindi ba sinabi na nga sa atin, hindi lang ako, kundi ang Panginoon pa mismo ay nagbigay ng ganitong utos. "Not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband, but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife." So dun sa sinabi niya na hindi lang ako ang nagsasabi nito, ay sinasabi niya na ito nga ay katuruan na sinabi mismo ni Kristo nung siya'y nangangaral dito sa lupa, at makikita nga natin yan sa Matthew chapter 19 na si Jesus ay nagbigay ng ganitong katuruan sa mag-asawa, hindi sila dapat naghihiwalay. At kung ito ang utos ni Kristo, kung paano mamuhay ang mag-asawa, bakit nag-iimbento itong mga taga-Korinto ngayon na mas banal kung sila ay makikipaghiwalay o hindi na makikipagtalik? Ito ang simpleng binibigay na sagot sa kanila. Hindi ba itinuro na sa atin kung ano nga dapat ang daan, kung ano ang tamang banal na gawin ng mga mag-asawa? Sila dapat ay manatiling mag-asawa. Sila dapat ay manatiling magkasama at hindi maghiwalay. So ito yung ginawang sagot ni Pablo, at parang ito yung sumasalamin nga sa nangyayari sa marami na sa kanilang kasigasigan na nagkakaroon sila ng nag-aalab ang kanilang damdamin na gusto nilang maging mas dakila, gumawa ng mga malalaking bagay para sa Diyos, at mag-iisip sila, ano kayang isa-sacrifice ko? I-sacrifice ko na itong aking sexual pleasure, or i-sacrifice ko ang iba pang mga na-enjoy kong bagay para i-devote ko ang sarili ko to ministry. So, sa kanilang nag-aalab na damdamin ay nalalayo sila o nakakalimutan nila na meron ng iniutos actually ang Diyos, at yung pagsunod sa utos ng Diyos, yun ang tunay na kabanalan. Kaya nga, pagdating sa verse 18 to 19, makikita natin na nilalabas ni Pablo kung ano ang prinsipyo na dapat na pinamumuhay ng mga Kristiyano. Sabi niya sa verse 18, "Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but keeping the commandments of God." So, yung iba nagtataka bakit biglang napunta si Pablo tungkol sa usapin na circumcision, gayong sumasagot siya sa tanong tungkol sa pag-aasawa. At ito ay inilabas niya bigla ang usapin na ito dahil nga gusto niyang ipakita na ito ang general principle na applicable sa lahat. At kaya niya nga sinabi na hindi ito about being circumcised or being uncircumcised. Ibig sabihin, hindi ito pagiging green o pagiging hindi green. At pag sinabi natin yon, hindi ba lahat na yon na nakukuha mo na ang lahat? So hindi lang sa mga tuli o hindi tuli. Sa ganitong pagsasalita, gustong kunin ni Pablo na ito ang pangkalahatang para sa lahat. Ang mahalaga ay hindi kung ano man ang kanyang kalagayan, kung siya man ay circumcised or uncircumcised, at hindi rin ang kanyang pag-aasawa o ang pagkawalan ng asawa, kundi ang pagsunod sa kautusan ng Diyos.
At ganito nga ang nangyayari sa marami na nag-aalab ang kanilang damdamin at iniisip na kailangan ko pang maging mas dakila para sa Diyos, gumawa ng mga mas malaking bagay para sa Diyos, at sa kanilang zeal to do great things ay nalalayo sila doon sa mga mismong ipinag-uutos ng Diyos. Minsan, may mga hinahangaan maging sa kasaysayan na tingin ko ay hindi dapat actually tularan. May isang misyonaryo na tinitingala ng marami sa kasaysayan, hindi ko na lang siya papangalanan. Pero dahil nga isa siyang misyonero at yung kanyang kwento ay na iniwan niya ang kanyang bayan at pumunta siya sa isang lugar kung saan may mga Diyos-Diyosan at siya'y rejected at siya'y naghirap doon, ay parang sinasabi napakaganda ng kanyang pananampalataya, ng kanyang zeal to do great things. Pero para sa akin, hindi ito kahanga-hanga dahil pinabayaan niya ang kanyang asawa. Ginawa niya ang pagbabiyaheng iyon dahil lang umattend siya ng isang prayer meeting, tapos na-inspire siya na may nag-usap tungkol sa pagiging misyonero. Pag uwi niya, sabi niya, gusto kong pumunta sa China. Tapos, yung asawa niya nun, buntis sa kanilang pangatlong anak. Tapos gusto niyang dalhin doon. Ayaw pumayag ng kanyang asawa. Tapos ang ginawa niya, pumunta siya mag-isa. Iniwan niya yung asawa niya. Tapos, anong nangyari, dahil underfunded yung kanilang biyahe, ay kinailangan nila bumalik. At pagbalik nila, tinry niya uling i-guilt trip yung kanyang asawa. At sinabi niya, sumama ka na lang sa akin. Kita mo yung isa kong kasama, sumama yung asawa niya kahit hindi rin niya gusto. May ganun pa yung ginawa. At eventually, dinala niya nga doon. At pagdating din doon, hindi ito naging isang magandang larawan ng pagiging Kristiyano habang sila ay nandun sa bansang iyon. At naging medyo skandalo nga yun at siya'y nakilala na hindi inaalagaan ng kanyang asawa. At hindi ba tinuturo naman mismo sa qualifications of an elder na dapat siya ay napapamalakad ng maayos ang kanyang sariling bahay. So, ito ang mismong utos, may utos na malinaw mula sa banal na kasulatan, pero dahil sa kanyang zeal to do something great, ay mas yun pa yung nabigyan ng kahalagahan. Yun nga ay nababaligtad na nalalayo from what is actually commanded at napupunta ka sa mga ini-imagine mo na ikaw ay magiging mas dakila kung yun ang iyong ginagawa. At ma-apply din natin yan sa ilan na mga siguro mga bata na na-inspire maging pastor. So habang sila ay nasa kolehiyo at na-inspire sila maging pastor, ay susuwayin na lang nila ang kanilang magulang at magtatago or lalayo or kung ano pa man, basta mag-rebelde sa kanilang sa magulang nila na nagpapakain at nagpapaaral sa kanila. Hindi ba ito din ay pagsuhay nga sa mismong kautusan sa kanila ng Diyos? At hindi sila napupunta doon sa kanilang pagkakontento na sa kanilang kasalukuyang kalagayan, mayroong mga kautusan sa kanila na dapat yun ang kanilang isinasagawa. At madami pa tayong maaaring ibang mga maibigay na example sa ngayon. Siguro lalo na ngayong modern times, ay may mga nagsasabi na para sa Diyos, gagawa siya ng movie tungkol kay Jesus Christ. At mayroong madami ngayon na movie or mga television show na ginawa daw niya para ikalat ang aral tungkol kay Jesus Christ. Pero yun ay paglabag sa second commandment. So, hindi ba anuman ang kanyang zeal, anuman ang kanyang idea na ito ay magpapalaganap ng pangalan ng Diyos, ay ito nga ay lumalabag sa mismong kautusan. So, ito yung mga itsura, hindi lang sa mga taong nag-iisip na ay kakalimutan ko na lang yung aking pag-aasawa, gagawa na lang ako ng mas spiritual na bagay, ay madami nga pa rin na mga nagiging itsura ng pagpabaya doon sa mga mismong ipinag-uutos ng Diyos at magde-devote na lang ng kanilang oras sa mga hindi pinag-uutos ng Diyos. Siguro ang mga mas
familiar sa atin, mas malapit sa atin dahil hindi naman marami sa atin ang nai-inspire bigla na pumunta sa isang malayong bundok para mangaral doon ay meron akong mga kaklase dati na imbis na umatin sa klase ay mag-evangelize or lalabas mag-evangelize o sa trabaho, imbis na gawin ang kanilang mismong dapat na ginagawa sa trabaho ay gagawa ng paraan na doon mag-evangelize, mag-reflect tungkol sa Bible, ininanakaw yung oras na dapat ay nandoon sa binabayaran sila, pero hindi ito ibinabalik ng tama at iniisip nila na ito ay para sa Diyos. At may mga nagsisimula ng kung anong mga proyekto o ng malaking mga proyekto sa sarili nila. Magsisimula ako ng Bible study doon o ng ganyan. At ang mangyayari, mapapagod siya at mapapabayaan niya ang pag-attend ng Lord's Day. At again, yun nga ay isang pagpapabaya doon sa naiutos habang tingin mo, ikaw ay may ginagawa na sarili mong pasya para sa Diyos. Ganito ang nagiging itsura ng isang hindi pagkakontento. Iniisip nila na yung kanilang pangkaraniwan na kalagayan ay hindi sapat, kaya naghahangad sila na maging mas dakila at ang kinakalabasan ay hindi na nga nila natutupad kung ano ang itinakda sa kanila ng Diyos doon sa kanilang kalagayan na yon. Nakalimutan na nila ang mga simpleng ipinag-utos sa kanila. So, yung mga simple na keep the Lord's Day, imbis na ubusin mo ang oras mo sa lahat ng ibang bagay at pagurin mo ang sarili mo, keep the Lord's Day, or imbis na maging radikal ka sa iyong pakikipagtalo, pakikipagdebate sa iyong pamilya tungkol sa bago mong pananampalataya, ay gawin mo ito ng may paggalang ayon sa commandment that you should honor your father and your mother. So, ito ang mga dapat na mas binibigyan natin ng kahalagahan, yung mga mismong itinuturo at iniutos sa atin at hindi yung mga iniisip natin na mas dakilang bagay na magagawa natin para sa Diyos. Ngayon, maaari na marami nga sa atin ay hindi naman ganito ang inclinasyon na para bang may mabilis maging mapusok. Dumaan ako sa panahon na inisip kong, na nagkaroon ako ng ganitong zeal nung college na inisip ko magiging single ako for life at magiging missionary. Naisip ko yun dahil nga nakaka-inspire yung mga ganong kwento. At ang tawag sa akin ng mga tao, may calling yan, may kuliling. Sabi nung, actually mga pamilya ko yung nagjo-joke nun. At minsan, ganun nga ang itsura nun, pag yung mga taong masyadong nag-aalab ang kanilang damdamin, ay para bang masyadong nahumaling doon sa kanilang pananampalataya at kung ano-ano nang gustong gawin supposedly para daw sa Diyos. Pero nga, nakakaligtaan nila yung kanilang yung ordinaryong paniwagan na ibinigay sa kanila at yung mga kailangang gawin. Pero hindi rin tayo dapat magmalaki na tayo ay hindi na tutukso or hindi tayo ganoon na mabilis mahumaling sa ganitong inspiring stories. Sabi nga dito ni Pablo, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. So sa kanyang example, hindi din dapat nagmamalaki yung mga taong mga nagpipigil o yung mga naiisip na sige, hindi tama na gawin yun, wala na lang akong gagawin. So hindi ganon. Ang sabi niya, what matters is neither circumcision nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. So hindi tayo dapat makontento lang na hindi ako naloko na dapat akong maging missionary, hindi ako naloko na dapat kong iwan ang aking asawa o dapat akong maging single. Pero dapat tingnan natin kung tayo ba ay nandoon sa sinasabi ni Pablo that does count, which is keeping the commandments of God. Ito ang tamang batayan na tayo ba ay sumusunod dun sa mga mismong ipinag-uutos sa atin ng Diyos tungkol sa ating
dealings with our neighbor, with our parents, yung pag-ibig sa kapwa, sa ating mga trabaho, sa lahat ng ating ordinary relationships in society, ay nagagawa ba natin kung ano ang tungkulin natin sa kanila? At kung ito ang batayan, ay dapat nga nating makilala kung ano ang laki ng ating pagkukulang, na tayo nga ay mga makasalanan at ang ating kasapatan ay na kay Kristo lamang. Dahil nga tayo ay, what matters is not whether you are a pastor or not, whether you are a missionary or not, whether you are married or not, hindi yun ang nagmamatter, ay kundi kung nasaan ka man sa iyong kalagayan, ay ikaw ba ay sumusunod sa mga inuutos sa iyo ng Diyos para sa iyong partikular na kalagayan. At dahil nga ayon sa batas ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan, dapat tayo ay lalo lang makakilala ng ating pangangailangan kay Kristo at makita nga na kay Kristo meron tayong kasapatan na hindi na natin ito kailangang panghanapin na dagdagan pa with zeal. Yun nga yung nandun sa kanta ng Rock of Ages, could my zeal no respite know, could my tears forever flow. All for sin could not atone, thou must save, and thou alone. So ito ang ating sagot doon sa pagiging hindi kontento sa iyong ordinaryong kalagayan, na kay Kristo nga ay natugunan na ang pinakakalunus-lunus mong kalagayan, na ikaw ay makasalanan at hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos. Na sa pamamagitan ni Kristo may bayad sa iyong kasalanan at kanyang natupad ang lahat ng kautusan na hindi mo nagawa. At sa pananampalataya sa kanya, meron ka din, sabi sa chapter 1, na you are enriched in Him with all the gifts in Jesus Christ. So ito ang kasapatan na meron tayo kay Kristo, kaya dapat nga ay hindi nagkakaroon ng ganitong hindi pagkakontento sa ating kalagayan, kundi meron tayong pasasalamat na meron na tayong kapatawaran kay Kristo at tayo nga ay mamumuhay na ng malaya. So ito yung sinabi ni Pablo sa mga hindi nakukontento sa kanilang pangkaraniwang kalagayan. Pero ang marami nga sa mga tao ay wala naman sa pangkaraniwang kalagayan, at actually sa katotohanan ay aaminin natin sila, marami sa mga tao ay may kababaan. Sila ay inferior ang kanilang situation, at baka may dahilan para sa kanilang ay maghangad na makaangat. Sila din ba ay dapat na maging kontento kay Kristo? Well, ang sagot ni Pablo, oo. Kay Kristo may kasapatan maging ang mga tao na mas mababa ang kalagayan, at makikita nga natin yan dito sa sagot ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni dito sa verse 12, ang kanyang kinakausap naman daw ay the rest. To the rest I say. Ngayon, sino itong to the rest? Kung ang kausap niya nung verse 10 ay the married, parang ang iisipin mo sino yung the rest ay yung mga hindi married. Pero kung titingnan natin yung kanyang sunod na sasabihin, ang pagkakaiba ay hindi mga married and unmarried, kundi married in ordinary marriages, at yung sa verse 12, the rest ay mga married pa din, pero ang asawa nila ay hindi mananampalataya. So, ito yung tinutukoy ni Pablo na the rest dito sa verse 12, at sila ay mga taong, kung ikukumpara mo dun sa una niyang kausap, ay hindi ordinaryo ang kanilang kalagayan, at actually madaming disadvantage. Ito'y pwedeng matawag na kahirapan para sa kanila. At baka may sense na isipin nila na sila ay hihiwalay dahil nga ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya.
So, ang usapan dito ay hindi na yung mga Kristiyano nag-asawa ng hindi mananampalataya, kundi dahil bago ang Kristyanismo noon, ay nung panahon na ito, mas marami at nag-asawahan na yung mga tao na hindi mananampalataya, at nung pinangaralan sila ni Pablo, may iba na yung lalaki lang ang sumampalataya o yung babae lang at sumampalataya, pero nanatili yung kanilang asawa na sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan o hindi sumasampalataya kay Kristo. So kung ganun, ay parang ang may disadvantage para sa kanila, at sila rin nag-iisip, hindi ba maganda na hindi na humiwalay na lang ako doon sa aking asawa na hindi mananampalataya. So ito yung masasabi nating disadvantage, at baka nga may dahilan para sa kanila na mag-isip na hindi makakontento at maghangad na mas magandang kalagayan. Pero ang sagot din sa kanila ni Pablo, sabi dito ay, "To the rest I say, not I, but the Lord." The rest I say, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. So sinasabi pa rin ni Pablo ay kung ang asawa mo man ay hindi mananampalataya, wag mo pa rin siyang i-diborsyo, wag mo pa rin siyang hiwalayan. Just a side note doon sa sinabi ni Pablo na I, not the Lord, hindi ibig sabihin ito na gusto sabihin ni Pablo, yung kanina, bigay yun ni Kristo, bigay yun ng Panginoon. Ito, opinion ko lang, baka pwede nyong hindi pansinin. So, hindi ganun ang gusto sabihin ni Pablo. Ito ay pag-distinguish lamang na yung kaninang sinabi niya ay mismong nanggaling kay Kristo nung si Kristo ay nangaral. So, makikita niyo yun sa Matthew 19 na ito nga ang pangangaral ni Kristo. Itong kinote niya sa verse 10. Pero ngayon, sinasabi niya, ito naman ang binibigay kong salita. At hindi ibig sabihin ito na ito'y mas nakabababang salita na pwede niyong hindi sundin. Later on, sasabihin niya dito lang sa same chapter, na but I too have the Spirit of God. And also in chapter 14, verse 36, more pointedly, sasabihin niya na if anyone among you is a prophet, let him acknowledge that what I write to you are the commandments of God. If he does not acknowledge this, he is not recognized. So, si Pablo ay hindi nagsasabing ito ay salita ko lang, pwede niyong hindi pakinggan, kundi pinag-iiba niya lang, yun ay sinabi ni Kristo nung siya'y nangaral dito, ito ngayon ang binibigay ko sa inyo, dahil walang diretsong sinabi si Kristo tungkol sa inyong particular na kalagayan. At ang binibigay ni Pablo na payo nga sa kanila, huwag niyo pa ring hiwalayan. At ang kung ito mang kanilang kalagayan ay baka nai-insecure sila dahil merong disadvantage or difficulty, later on, pag nakita natin sa dito sa verse 20 to 21, ay si Pablo ay humugot ng mas malalim pang problema. Sinabi niya, alipin ka ba nung tinawag, huwag kang mag-alala tungkol doon. So, ginawa ni Pablo, mas matinding problema kaysa sa kung ikaw ba ay may asawang hindi mananampalataya. Sinabi niya, ay kung alipin ka ba nung ikaw ay tinawag, kahit yun, huwag mong pansinin. Do not be concerned about it. So, nagbigay siya ng ganong klaseng salita na para bang sinasabi, kahit na ganyan ang iyong kalagayan at kahit na mas malala pa ang iyong kalagayan na ikaw ay maging alipin, hindi mo kailangang maging concerned tungkol dyan. Kaya nga, ang sabi niya rin sa mga may asawa na hindi mananampalataya, huwag niyo pa rin hiwalayan. At siyempre, ang punto pa rin ito ay yun nga ang sinabi niya ng 3 beses doon sa 17 to 24 na dapat sila ay mayroong kasapatan kay Kristo. Na makita nila na kay Kristo ay nasa Kanya ang lahat ng biyaya at lahat ng awa sa kanilang
kalagayan at kahit na sila ay may disadvantage situation, meron silang masaganang biyaya mula kay Kristo. At doon pa lamang sa natanggap nila kay Kristo, meron silang dahilan para makontento anuman ang kanilang kalagayan. Yun ang kanyang aral na ibinibigay maging sa mga alipin, at yun ang kanyang ibinibigay maging dito sa mga nakapag-asawa ng hindi mananampalataya at ngayon ay may mahirap na sitwasyon. Dahil sila ay natanggap na kay Kristo, ang mga mananampalataya ay maaari pa rin makatindig sa harap ng Diyos kahit sila ay nasa mas nakabababang kalagayan. Dito nga ay ipinakita pa ni Pablo, kahit na nandyan kayo sa kalagayan na yan, na ang asawa nyo ay hindi mananampalataya, tandaan nyo na nababalot kayo ng awa ng Diyos. At sa yaman nga ng awa ng Diyos, maaari din na yung asawa mo na hindi mananampalataya ay maliligtas. Kaya yun yung sinabi sa kanya na dito sa sunod niyang pagpapaliwanag, na the unbelieving husband, verse 14, is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. So, ito ay hindi naman na basta may mananampalataya, ay yung asawa mo immediately ay magiging banal. At alam natin na hindi yun nangyayari ng ganun. Ang tinutukoy dito ni Pablo, bilang ikaw ay mananampalataya, ikaw ngayon ay pati ang mga mahal mo sa buhay ay set apart para sa Diyos. Yun ang holy, sanctified para sa Diyos. Pati ang iyong mga mahal sa buhay, dahil nga ganun ang pag-ibig at yaman ng awa ng Diyos sa iyo, ang iyong mga mahal sa buhay ay Kanya ring tinitignan, Kanya ring inaalala, at sa iyong pananampalataya, maaaring umapaw ang awa at biyaya ng Diyos maging sa kanila na hindi pa sumasampalataya. So, kaya wag mo silang hiwalayan. Nagbibigay siya ng pag-allow na, kasi naman hindi naman necessarily sa control lang nila yon. Kung talagang gusto nang umalis ng asawa, ay wala na sa kanilang control yon. So sinabi, kung gusto niyang humiwalay, hayaan nyo. Yun na talaga yung, in that case, the brother is not enslaved. So, ang pag-unawa dito ay na ito ay isang pwedeng dahilan for divorce, allowable na grounds for divorce sa Kristiyanong mag-asawa kung ang kanyang asawang hindi mananampalataya ay gustong humiwalay dahil hindi siya sumasang-ayon doon sa pamumuhay ng kanyang asawa na mananampalataya. Yun ay katanggap-tanggap biblically na paghihiwalay. Dito sa verse 16, sinasabi ni Pablo, how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? At kapag binabasa natin to siguro sa English or sa Tagalog, ang itsura mukhang si Pablo ay nanghahamon na hindi mo naman alam kung maliligtas yan. So wag kang matigas ng ulo na kung gusto na makipaghiwalay ay magstay pa rin. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Dahil in Greek, walang ganitong klaseng connotation na parang pessimistic si Pablo. Si Pablo in general ay laging optimistic na ang hindi mananampalataya ay maaaring madala sa pananampalataya. Siya ay optimistic sa biyaya ng Diyos maging sa mga Hudyo sa kanyang paligid. Siya ay naniniwala na sila ay madadala rin sa pananampalataya. So dito sa sinasabi ni Pablo sa verse 16, ang binibigyan niya ng argumento ay na sinasabi niya, tandaan mo na maaaring iligtas ng Diyos ang iyong asawa. Kaya't manatili kayong mag-asawa kung gusto pa naman niyang magstay. Kung willing siya na magstay with you, hindi mo siya kailangang hiwalayan. So ito nga ay ang ginagawa ni Pablo, pinapakita sa kanila na maging sa kanilang kalagayan na maybe disadvantaged or inferior,
ay may yaman ng biyaya para sa kanila at maaari itong mag-umapaw na sila nga rin ay maligtas ang mga hindi mananampalataya na kanilang asawa. So ito ang prinsipyo na tinuturo dito kung na dapat nating matutunan. Hindi man tayo nandun sa ganung kalagayan na yung sitwasyon particularly sa Corinth na may asawang hindi mananampalataya. Pero ang tinuturo dito na prinsipyo ni Pablo ay na ang mananampalataya dapat ay meron ngang pagkakontento kay Kristo dahil siya na tinanggap na kay Kristo ay maaari ngang makatindig anuman ang kanyang mababang kalagayan. Kay Kristo, meron na siyang yaman ng biyaya, isang buong-buong pagtanggap, pagpapatawad ng kanyang kasalanan, kaya't maaari siyang makatindig sa harap ng Diyos kahit na mababa ang kanyang kalagayan, mahirap ang kanyang sitwasyon, ay hindi niya kailangang mabalisa tungkol dito. Kay Kristo, meron siyang kasapatan. Meron sinabi si Pablo sa mga slave, sabi niya rin sa verse 21, bagamat sinabi nga niya na kung ikaw man ay slave nung ikaw ay tinawag, kung ikaw ay alipin nung ikaw ay tinawag, hindi mo kailangang maging concerned about it, pero idinagdag niya, but if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. So inilagay din niya na maaari nga na kung ikaw ay pwedeng makalaya mula dyan sa iyong kalagayan, sige lang, na umalis ka dyan. At ito ay analogous din doon sa kanyang sinabi, doon nga sa may asawang hindi mananampalataya, kung mangyari na yung asawa mo ay hindi na nga gustong magstay with you, ay hayaan mo siya. In that case, you are no longer enslaved. Yun yung kanyang ginamit na term. So, minsan makakaalis ka doon sa iyong kalagayan at kung pwede nga na ikaw ay makaalis doon sa iyong kalagayan, sige lang. At doon sa mga alipin, kung ikaw man ay tinawag na alipin, hindi mo iisipin dapat na ay dahil ako'y alipin, dahil sa aking pagkakautang, halimbawa nung panahon ng first century kaya sila nagiging alipin, ay dahil siguro ninakawan nila yung isang tao at sila'y nahuli, gagawin silang alipin nung tao na yon. So, yun ang kanilang magiging bayad na forever na silang magiging alipin, o kaya dahil natalo sila sa gera, tas ito na ang paraan para ito na ang tanging paraan nila para mabuhay, sila'y naging alipin. At pwedeng mangyari na sila'y tinawag nung sila'y alipin at iisipin nila, ito ay kasalanan ko kasi ito, o kaya ito ang aking kalbaryo, kailangan ko itong dalhin, na ako'y maging alipin habang buhay. At hindi ako aalis dito dahil ito ang panawagan ng Diyos sa akin. Ayun ay malingang pag-iisip dahil ito nga sinasabi ni Pablo sa kanila, kung ikaw ay makakaalis dyan, sige lang, umalis ka. At muli, ang prinsipyo na binibigay ni Pablo ay dahil hindi nga iyon ang nagmamatter, hindi ang iyong pagiging alipin o pagiging hindi alipin. Kaya nga nagbigay siya ng pagbabaliktad, sabi niya, he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he who was free when called is a bondservant of Christ. So gusto niyang isabihin na tulad ng sinabi niya sa Galatians 3 na neither slave nor free, hindi na ito ang batayan ng iyong pagharap sa Diyos. Ikaw ay malaya man o alipin, meron kang kasapatan kay Kristo dahil napatawad ang lahat ng iyong kasalanan at makatitindig ka at makatitiyak ka na ikaw tinatanggap ng Diyos tulad ng pagtanggap niya kay Kristo. So itong payo ni Pablo na umalis from slavery, na sinasabing pwede nyo itong gawin, ay ito nga ay mas magandang motibasyon kaysa sa iisipin mong nangangamba ka kasi sa iyong kalagayan na ay baka hindi ako ligtas habang ang asawa ko ay hindi mananampalataya, kaya kailangan ko siyang hiwalayan. O kaya baka hindi ako ligtas, hindi ako katanggap-tanggap sa Diyos habang ako ay alipin, kaya kailangan kong makalaya.
Pero ang sinasabi ni Pablo, anuman ang iyong kalagayan, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ay meron ka ng buong-buong kasapatan at kalayaan sa Kanya. So manatili ka dyan o umalis ka dyan, ikaw nga ay may kalayaan. At ito ang kasapatan na itinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, mapunta ka man sa mahirap na sitwasyon, mas nakabababang kalagayan, kung nasa iyo na si Kristo, meron ka ng kasapatan. Sa maraming resolutions ng mga tao sa New Year, ng mga mananampalataya, ang kanilang mga resolution ay siyempre yung mga spiritual version ng fitness resolution. So hindi lang yung tungkol sa pag-exercise, ay may mga nag-resolve na gusto kong mabasa ang Bible 4 times this year. Well, yung iba naman siyempre isa lang. No, isang buo this year. So marami kayong makikita ngayon siguro sa Facebook nyo na ang pinopost ng mga tao ay nasa Genesis kasi kakasimula lang nila ulit ng pagbabasa ng Biblia. Eventually, pag umabot na sila sa Exodus 33, ay medyo nagiging boring yung kwento, kaya medyo bumabagal-bagal ang kanilang pagbabasa. Pero ito ang usual nga na kalagayan ng maging mga Kristiyano, tumitingin sila sa taon na darating at iniisip nila merong na sila ay siguro nakabababa spiritually at insecure sila sa kanilang current na spiritual state at sila'y nangangamba na ay baka hindi ako katanggap-tanggap habang ako'y hindi ko pa nababasang buo ang Biblia or hindi ako kasing tagal mag-pray or hindi kasing galing mag-pray nung isa kong kaibigan. So, minsan ang mga resolution, even ng mga spiritual resolution ng mga Kristiyano ay hindi nagmumula sa kanilang kasapatan kay Kristo, kundi nagmumula sa kanilang insecurity na tingin nila ay meron silang pagkukulang, merong sa kanilang pagkukulang ay sila'y baka kinagagalitan ng Diyos or madaming nawawala sa kanila. Pero ang tinuturo nga dito ay na kung tayo ay maghahangad maging ng mas mataas na kabanalan, ay ito'y gawin natin na sa kamalayan na kay Kristo nga ay meron na tayong kasapatan, na nakuha na natin ang lahat kay Kristo. At kung ganon, ang ating pag-angat at pagtangka, ang ating mga kagustuhan na lumago sa kabanalan ay nagmumula sa malayang puso na naghahangad lamang na itong aking maligayang kalayaan dito kay Kristo ay akin pang payayamanin. Hindi na dahil natatakot tayo na baka nawawala ang ating kaligtasan or napapanganib ang ating kaligtasan, pero dahil buong-buo na ang ating kaligtasan ay malaya tayong lumago sa ating kabanalan. Kaya nga kung sa tayo na haharap ngayon sa isang panibagong taon, ang dapat nating pagtingin ay hindi na iniisip natin ang ating mga inferiority at tayo ay nai-insecure dahil tayo ay inferior spiritually sa ibang mga nakikita nating mga banal sa ating paligid, kundi actually dapat nga ma-realize natin na tayo ay mas masahol pa. Hindi lang na inferior tayo sa iba, kundi tayo ay mga makasalanan na dapat nga na karapat-dapat lamang na parusahan ng Diyos sa walang hanggang kamatayan. Ngunit kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, ay meron tayong kapatawaran. At kung ito nga ay mabalik sa ating isipan, ay mas manatili sana sa atin na it has only ever been Christ who was our hope, na tayo ay nakatatayo, hindi yung tayo ba ay nakaangat sa spirituality, tayo ba ay mas masigasig sa spirituality. In Christ, we are complete. In Christ, we have received Him and all His benefits, and now we grow and bear fruit out of this freedom and full salvation.
Kanina binanggit ni Pastor yung Heidelberg Catechism, question 1, at ang tanong doon ay, what is your only comfort in life and in death? At ang sagot ay, that I, both body and soul, whether in life and in death, belong to my faithful Savior, Jesus Christ. At ang may dalawang usual na tanong tungkol sa pagkakasabi ng Heidelberg Catechism. Una daw ay, paano nasabing it is your only comfort? Kung sa buhay naman ay maraming ibang pagpapala na ibinibigay sa iyo ang Diyos. So, binibigay naman ng Diyos ang comfort ng iyong asawa, ng iyong mga kaibigan, ng iyong iglesia. So, bakit nasabing yun lang ang iyong only comfort? Well, ang keyword na dapat tandaan ay ang tinatanong, your only comfort in life and in death. Ano ang makapagbibigay sa iyo ng aliw, hindi lamang sa buhay, kundi pati hanggang sa iyong kamatayan. So, may lahat ng ibang bagay, ang iyong mga kaaliwan na maranasan sa buhay ay legitimate na regalo nga sa iyo ng Diyos at dapat nating ipagpasalamat, pero walang ibang bagay na makapagbibigay sa iyo ng kaaliwan maging hanggang sa iyong kamatayan, kundi si Kristo lamang. At kaya nga pinapahayag natin, our only comfort in life and in death is that we belong to our faithful Savior, Jesus Christ. At kung ito ay sinasampalatayanan natin, si Kristo ay nasa atin na at meron tayong buong kasapatan na hindi na natin kailangan pang mag-alangan sa kung ano man ang kalagayan natin sa buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na muli nagtuturo sa amin kay Kristo at anong kasapatan ang meron kami sa Kanya, na nawa nga Panginoon sa aming paglakad sa buong mundo. Inaamin namin na kami ay patuloy na laging nagdududa, laging nadadala ng kasinungalingan na sa aming sariling gawa ay dapat naming iangat ang aming sarili para maging katanggap-tanggap sa iyo. Ngunit salamat nga Panginoon sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kay Kristo lamang ay meron kaming buong kasapatan. Nawa nga Panginoon ay hindi kami malayo sa katotohanan ito at ito ang aming panghawakan sa aming buong buhay, nang sa gayon ang lahat nga ng aming gagawin ay gagawin lamang namin mula sa ugat ng pananampalataya na kami sumasampalatayang buong-buo na ang aming kaligtasan at kapatawaran kay Hesukristo, kaya't kami ngayon ay may kalayaan na sumunod sa iyong mga kautusan at ito'y gagawin namin ng may kaligayahan at pasasalamat. Samahan niyo nga kami sa buong araw pa na ito, nawa ay patuloy niyo kaming gabayan, itama at pagliwanagan sa pamamagitan ng inyong salita, nang sa gayon ng aming buong buhay at sa mga darating na araw ay meron kaming panibagong lakas na kami ay napaalalahanan na kay Kristo nga ay meron kaming kasapatan at meron kaming lakas, kalayaan na sumunod sa iyo at meron kaming dahilan na laging magpasalamat at magpuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.